Hello. Ayan, tayo po'y maghahatid ng serbisyong pangkalusugan. First stop natin is Kogyo. And then after that is we're going to ano ba to? Angono, and then sa Taytay. Okay, so okay. Oh, bayaw ko, bayaw. Pamangking kong gwapo. Ayan. Ay, nako. Okay, trabaho muna. Ay. Malaman kung saan. So, kung pwede na mag-Kogyo muna tayo. And then after ng Kogyo, papaling tayo, ikot tayo ng Antipolo ulit, Upper Antipolo. And then after ng Antipolo, Angono naman. Okay? So, samahan niyo po ako sa maikling ride na ito. So, bali tayo po ay magbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa ating mga consumer at saka dealer. Actually, bali kinatilang talaga. Okay, para bang kumbaga sa this day, parang gusto ko mag-unwind at mag-ride. Kaya lang may trabaho. So bale, pinagsama ko yung dalawa. Bali tayo po ay magtatrabaho at the same time mag-ride na rin.
So, bali na miss ko tong itong ating si Hagibis at talagang it's been a week or two, a week lang naman siguro na hindi tayo nakapag-ride. Actually, kapag pag nagra-ride po kasi ako, iba yung feeling, iba yung ibinibigay niyang peace sa akin. Ibig sabihin, yung kapayapaan ba, na which is hindi naman ako ganun ka-stress sa trabaho. May mga external external forces, mga external na mga personal na masasabi natin na tawag doon, na nagbibigay bigat, palaisipan, mga ganun po ba. But anyway, eto naman po talagang part ng buhay natin, part ng journey natin, which is nasasabi natin na talagang kailangan mo pag-aralan. Kailangan mo pagdaanan para mapag-aralan mo, para malaman mo ang solusyon doon sa problema or pagsubok or sa mga bagay-bagay na mga pinagdadaanan natin. Sometimes kasi dumadaan lang siya. So para bang ang nangyayari lang is para bang dinaanan ka lang tapos wala ka natutunan. So the next time na dumating uli yung pagsubok na yon o yung problema na yon, automatic kung ano yung feeling na inabot mo sa kanya, kung ano yung kung na-down ka man or naapektuhan ka man or something gano'n, di ba? So ang mangyayari ngayon is the same feeling ang aabuti natin. Ay ayoko nang gano'n, yung para bang paulit-ulit na lang. So that is the reason why na ang ginagawa ko sa bawat problema, na inaabot ko ay eto na nga, para makapag-isip ako ng tama, makapag-ayos ng mga na-discarril ng mga takbo ng utak ko. Eto, nag-ride ako at ayun nga, sabi ko nga, so hindi ko maipaliwanag na pagka nag-ride ako, nawawala yung bigat ba, nawawala yung something na para bang pakiramdam mo loaded ka. So parang na empty or nababawasan yung laman ng utak ko. So that is the reason why na every time na ako po ay na-stress or naguguluhan, so I ride lang, pero of course with care, hindi yung kasi sometimes syempre kung galit ka, pag nag-ride ka, harumpa ka or barubal ka sa daan, parang gano'n. Yung gusto mo hataw ng hataw, mga gano'n ba. So hindi naman ako gano'n. Sa akin naman, pagka bad trip ako, talagang ina-apply ko yung law of segregation. Meaning, pwede bang kung may problema ka sa bahay lang yon. May problema kang personal lang yon. So iba-iba. So that is the reason why kapag nag-ride ka, so enjoy mo yung ride, parang ganon. So enjoy mo yung ride, hindi yung traffic. Well actually ito yung isang problema, no. Gusto mo mag-ride, gusto mo mag-enjoy, right? Kaya lang every time na na may ipit tayo sa traffic, and that is the problem, diba? So para bang ang nangyayari ngayon is ang nangyayari, imbis enjoy ka, pero of course pwede ka pa rin naman mag-enjoy, di ba? Ibig sabihin, mag-enjoy ka pa rin. It's a matter of how you react on the situation. Like for example, here is traffic. So, enjoy mo pa rin, di ba? Even though na traffic siya, kailangan ma-enjoy mo pa rin siya. So find a way na may enjoy mo siya, find a way na ang mangyayari is magkakaroon pa rin ng magandang resulta. Okay, yung ride mo. Kasi kung hindi, patay ka. Talaga mahirapan ka. Well, I think kasi nasa Rosario na tayo. So talagang ganito talaga dito eh. Every time na magpa-pass by ako dito, ito lagi ang kondisyon. Maliban lang kung gabi. Maliban lang madaling araw. But
Mga gantong oras. Nako. Prepare mo na yung sarili mo sa traffic. 4 wheels man yan, 2 wheels man yan. So, wala akong magagawa. Talagang ganyan dito. Okay, so, sabi nga nila, acceptance, or para pang ano yun? Sa Bible yung, the truth will set you free. Parang gano'n. So, tanggapin mo yung katotohanan na traffic. So, yun lang yan. Bali, ma-appreciate mo na siya. So, pag na-appreciate mo na siya, gagaan na yung pakiramdam mo. Parang gano'n. Okay? So, hindi naman siya all throughout traffic. So, nag-merge lang yung nagkaroon ng counter, kaya medyo kinain ng, ayun pala eh. Tama nga yung assessment ko. So, kinain yung kabilang isang lane. So, that is the reason why na medyo humigpit. Parang nasakal yung bandang dulo. Kaya nagkaroon ng fogging. Pero, ayun, no? Woo! Diretso na. Di ba? So, kung ininda mo yung stress na yun, pinagdaanan natin, wala, may stress ka talaga, di ba? So, para bang hindi mo enjoy yung, yung biyahe mo. Pero ito, tignan mo, ayan, maluwag naman siya. So, may enjoy mo pa rin siya. Makakahataw ko pa rin ng kahit na konti. Hindi na kagaya nung pag nasa expressway ka. Don't expect that. Yung feeling na yun na talagang, So, syempre, kung bagay para bang masasabi natin na ganun talaga, di ba? Yan yung nasa Pilipinas o nasa Pilipinas tayo, kaya expect yung mga ganitong klase ng situation sa daan. Pero hindi naman masyadong medyo maluwag-luwag naman, hindi naman masyadong tight yung yung traffic. Yung papunta ng Ortigas lang ang medyo mabigat ang labanan ngayon, no? Makikita niyo yung kabilang side, medyo mabigat-bigat. Pero yung side po natin, medyo okay naman siya. Kaya lang, hindi lang siya talaga dire-diretso. Okay, so yan, So, yun nga, mabalik tayo sa pinag-uusapan natin na which is, sometimes, yung stress natin, na-overrule tayo. Sabi nga natin, nakafocus tayo sa problema, hindi dun sa solusyon sa problema. So, yun yung nagiging problema natin. Sometimes, kinakain ng oras o kumakain tayo ng oras, ng malaking oras para magmukmok, para mag-emote, para alam mo yun, parang ganun. Pero which is, kung titignan natin, we're just waiting your time. So ibig sabihin kung para bang you analyze, and you later on you become paralyzed o paralyzed, napupulol pa. So paralyzed, why? Kasi nga, di ba, para bang isip ka ng isip, tapos habang iniisip mo yung problema mo, for example, nabigo ka, or nagkahiwalay kayo, or sabihin nating apektado ka sa pagkakagalit ninyong ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, o ng asawa mo, whatever, di ba, o meron kang partner na hindi kayo nagkaintindihan. So yun, may mga ganong cases, na which is, ano ang nangyayari? So, ang nangyayari is naapektuhan ka. So, kung may gagawin ka, meron ka kakausapin, meron kang tatrabahuin. So, even though na nakangiti ka, pero damay yun nakausap mo. Parang gano'n. So, mahirap. Pero yun nga, mag-focus ka na ma-solve agad ang problema. Huwag mo hayaan tumagal yung problema. Kasi, habang tumatagal yan, lalo ka naman problema. Lalo kang, or sabihin natin na marami kang hindi magagawa kapag may problema ka. Okay? So, gaya ng sinabi ko nga po, para maiwasan ko yung mga ganong klase ng sitwasyon, nag-ride ako, bumibiyahe ko, para nang sa ganon,
mawala yung ano, or mabawasan ba. Hindi man mawala, siyempre hindi naman magic yun mawawala, diba? Kaya lang at least kahit paano nagkaroon ng space, nagkaroon ng kapahingahan yung utak natin, parang gano'n. Okay? So yun, bali sometimes kailangan natin pag-aralan kung paano tayo nagre-respond sa mga bagay-bagay, lalo na sa problema, lalo na sa stress, lalo na sa mga hindi maiiwasan sa mga pangyayari na which is kailangan mo talagang resolvehin ng mas mabilis at mas maaga para nang sa ganun ay hindi ka mag-suffer ng matagal. Ako yoko nun eh. Kaya lang sometimes hindi maiwasan na ganun nga, kaya ang nangyayari ngayon is wala eh, bottom line talaga, kahit na gaano mo siya katagal pag-isipan, kahit na gaano mo siya katagal anuhan, pero wala eh, ganun pa rin eh. Dumadating sa punto na ano eh, hindi rin nagiging effective kasi nga the more na iniisip mo siya, the more na sumasakit yung ulo mo. Sumakit yung ulo mo, the more na hindi ka makapag-isip. Pag hindi ka nakapag-isip, ayun, mawalan ka ng gana. Pag nawalan ka ng gana kumain, or sometimes natutulog ka pero gising yung utak mo, diba? So yun yung mga bagay-bagay na ayoko nang mangyari kasi I'm not too young, or I'm not young anymore. I'm too old na for that. So in short, gusto ko yung buhay ko, hindi naman syempre of course hindi ka naman mawawalan talaga ng problema, pero of course ma-minimize lang siya, or sabihin natin na hindi ko naintindihan yung mga ganong klase ng mga pagkakataon. Okay, so masyadong madrama, pero anyway, wala naman eh, traffic na naman. Tapos isa pang problema problema na naman, so isa pang ano pa is yun nga, diba, syempre exposed tayo. So exposed tayo sa araw, exposed tayo sa usok, exposed tayo sa ulan. So kailangan yung pang isa natanggapin mo na rin kung nagmumotor ka. Okay? So mainit, lalo na ito, 1000cc. So ibig sabihin yung singaw ng pero of course no, don't get me wrong, yung singaw naman ng makina nito is tolerable naman at okay naman siya. Hindi siya ganun sobrang kainit. Okay? So pag tumakbo naman siya, wala na siyang init, hindi mo na mararamdaman yung init. Okay? So now, kako-cross na pala natin doon sa junction. Kung kumaliwa tayo doon, papunta na po yun ng Santa Lucia. Pag kumanan, papunta na po ng Cainta. And now, we're heading na po, paakyat na po ng Antipolo. Okay? Pero sesegue muna tayo ng tawag dito. Sesegue muna tayo ng Kogyo para maghatid muna ng half bag kay Sis Arnie. Okay? Well, kapag naman nakakasabay mo yung mga ganito, syempre mga kapwa natin two-wheelers, ayan, so pag-aaralan mo lang mabuti. Okay? So let's say for example, ganyan, di ba? So may biglang kabig ng kanan, may biglang kabig ng kanan na parang bisikleta yung kabig nila. Pero it happens, ha? I mean, sometimes instinct na kasi ng isang rider yon na parang bang pag nakakita ng konting butas is kumakaliwa na agad, kumakanan na agad, mga ganun tipo ba. Kaya lang may danger doon, lalo na kung mga ganito, okay lang kasi kita mo na agad yan sa side mirror mo. Pero pagka nasa straight line ka, tapos mabilis yung takbuhan, tapos bigla kang kakabig ng kaliwa, delikado yun. Kasi even though na makikita mo, seconds lang kasi yun eh, pagtingin mo sa salamin mo, clear. Pero merong mabilis na humahataw. Lalo na kung big bike. Bigla ka na lang bubulag yun, nandiyan na siya. So yun yung mga bagay-bagay na dapat nating maiwasan sa pagmamaneho.
Okay? Sa pagmamaneho, importante po na pagpapasok ka, sigurado. Hindi po pwede yung pwede na. Okay? Kaya talaga, kakarpulahin mo yan, kaliwat kanan, tapos, huwag ka masyado kung two wheels yan, huwag ka masyado magdidepende sa stop o sa brake light niyan. Okay? Kasi, maraming two-wheelers na pundido ang brake light. So, ibig sabihin, ano ka pa rin, didistansya ka pa rin, tapos titignan mo pa rin sa kanya yung galawan niya. Kung malikot siya sa manubela, iwasan mo na yan. Pero pagka yan, kagaya yan, straight lang siya. So, yan, okay lang na ano, pero at least kahit pa paano, yan, kagaya na, no? So, may bigla siyang kending ng kaliwa. So, may mga ganong cases. So, importante na handa ka doon. Okay? And, diba? So, yan yung traffic. Tapos, mabigat yung motor mo. So, yan siya. Talagang kailangan kaya mo daruin yung clutch. Ayan, yung clutch mo. So, actually, ito, naka-auto blip naman siya. Kaya, okay lang. Pero syempre, di ba, pag mga ganong takbuhan, mabagal, so kailangan mong gumamit pa rin ng clutch. Okay? Kasi nga may certain RPM na para mag-activate yung yung quick shifter niya. Hindi ka talaga makakahataw dito dahil, yun nga, di ba? Tignan nyo naman yung condition ng mga sasakyan. Hataw kang konti, tapos ayun na naman siya, di ba? So, wala ka na talaga magagawa. So, pag nakakita ka na lang ng butas, edi, at libre, at safe, tsaka ka na lang pumiga. At, para nang sa ganun ay, ayan, para nang sa ganun ay, so, malapit na po tayo sa circle ng Tikling. So, now we're entering Antipolo. Ayan na po yung arko ng Antipolo. So, tayo na sa Antipolo. Alright. Okay, so this is Assumption Hospital. And then, makita nyo yung uno. Then, eto, meron tayong shortcut dito. Pag kumanan po tayo dito, yan na po, ang labas niyan ay sa Kogyo na po mismo. Okay, pagkanan nyo po, pagkatapos po ng market, so meron pong ano doon, pagkanan nyo po ng market, is papunta na po na Marilaki po yun. Okay? Mamaya, dito pa rin tayo babalik. Papuntang Angono naman. Actually, nagulo ko kanina kung uunahin ko ba yung Angono o etong Kogyo. So, I decided na mag-Kogyo muna. Why? Kasi doon sa pagkaka-tape ko, doon
sa mga i-deliver ko. Eh, yung Angono ay nasa ilalim, ang Kogyo nasa ibabaw. So pag inuna ko ang Angono, patay tayo. Sabagay, may dala naman pala akong tape. Kaya lang, mag-aano ka uli, magre-repa ka uli. Unlike kung Kogyo muna, doon nasa ibabaw siya. So, tatastasin lang natin na gano'n yung ibabaw, yung gilid. Then, makukuha na natin yung package natin or yung i-deliver natin dito sa Kogyo. Okay, so, konti na lang. No, tignan mo naman. Grab po, grab. Grab. Grab po, grab. Kuya talaga. Mayroon naman ng kutsilyo. Ayan, nakapag-drop na tayo ng kalahati. And then, ngayon, the-drop naman natin sa mother-in-law ko yung isang product pack at 18 bottles. Okay? Well, nandito na naman tayo. So, we'll be turning right, going to Angono na. Para maiatid na natin yung last bag natin para kay Mama Louie. Okay. Okay, may baterya pa. Ay, nako. Sana makaabot hanggang sa opisina. Well, actually here, after here, diretso tayo kasi sa Menchie. Bigay naman natin yung mga cheque na, okay? And then after that, we'll be going to the office na. Nako. Kaya amoy natin, amoy utsok, pawis. Bale, may panangga tayong pabango.
Okay. Natira rin ako dito sa Antipolo for 5 years, I think. 5 years. At yan yung aking tawag doon. Mga time na nagdidilubyo ako. Dilubyo, no? Yan, natira ko dyan sa may ano ba to? Lores Country Homes. At yung isang Lores is ano ba yun? Executive yata. Just imagine that, no? Grabe, ang dami ng establishment here sa Antipolo. Tapos, tingnan natin kung gising na ang aking guwapong anak. At bisitahin natin siya doon sa pot niya. Ito na yung Lores. Sa loob sa